Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Rob Rances. Sabi lang niya, ha 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 ha, okay. Grabing tawa. Isinare niya ang statement ni Senator Kiko Pangilinan tungkol sa pagkapanalo niya sa eleksyon. Ito, sabi niya, hindi totoo na nanalo ako dahil sa daya sa eleksyon. Ang pagkapanalo ko ni Bam Aquino, ni Shell Jokno at ni Laila de Lima ay dahil sa galit ng mga Pilipino. So, wala daw daya. Kasi may mga speculation lang. I think mayroon natang election protest. So, magkakaroon ng manual counting. Hindi ko na maalala PDP laban sa senatorial candidates ang nag-file ng reklamo sa Senate Electoral Tribunal. I don't know kung ongoing na ba yung counting o manual counting ba yun. Dahil, yun nga, may daya daw. So, walang daya. Yun, so walang daya. So, walang daya. Nanalo sila dahil, dito tayo magbigay ng reaksyon dahil sa galit ng mga Pilipino. Agree ako. Yung administrasyon ngayon, Marcos Jr., talamak ang korupsyon. Kaya yung alyansa, pinagmamalaki ng Pangulo na the best, 12-0 ang kanilang target, ilan lang nanalo sa kanila? 5 lang. Nalampaso sila eh. Lalo na ang Pangulo, yung kanyang Partido Federal ng Pilipinas, 0. Ano ba yan? Presidente ka, sa mismong sarili mong partido, wala man lang nanalo na ni isa. Nakakaya nga eh. Yung 5 nanalo, may kanya-kanyang kredibilidad na kasi matagal na. Si Lacson, si Soto, matagal na yan. Kahit hindi dumikit kay Marcos, mananalo yan. Si Lapid, ganun din. Mananalo rin yan, yung 3. Sino pa ba? Pia Cayetano, kahit hindi dumikit kay Marcos, kahit wala siya sa alyansa, mananalo. Ito lang ang tunay na nanalo, nakakampi ng mga Marcos ni Romualdez, ay itong si Erwin Tulfo. Yung 7, poros, sabihin na nating oposisyon. Agree ako, galit na ang tao sa korupsyon. So, nanalo ang 5 Duterte candidates, 2 dilawan, dahil galit ang tao sa korupsyon. Agree. But ang tanong ngayon, nasaan ngayon si Senator Kiko Pangilinan? Ano niya dito sa korupsyon? Parang tahimik. Tahimik sila, wala man lang Kung talagang galit kayo sa korupsyon, anong ginagawa nyo sa korupsyon? Lalo na yung mga Blue Ribbon Committee nyo. Yung mga majority ngayon. Urong-sulong, hindi alam kung saan ang direksyon ng Blue Ribbon Committee report. Kaya, I don't know kung paano nanalo ito. Basa tayo sa mga comments 9,900 ang nag-react. 9,700 ang tumatawa. Hindi sila naniniwala. 168 lang ang nag-like sa kanyang statement. 51 ang galit. So 1% lang ang naniniwala kay Kiko Pangilinan. Ang 99% tinatawanan. Yan, kikita mo dito. Basa tayo sa mga comments. Philip Elemento, needing to defend means something. Orhilio Abinido, sukang-suka nga kami sa iyo. Longlong Eswag, wow, ang galing mong mag-twist, Kiko. Guilt is personal.
Leon Flores, in your dreams. Magic pa more, sabi ni Ami Tarunggoy. So, sandali may magandang picture na nakalagay dyan. Ito, dagdag pang comments. You make me laugh. See, I am just representing myself, so huwag masyadong imaginary thinking. Lalo na ngayon, na itong asawa ni Kiko Pangilinan na si Sharon Cuneta na gumawa pa ng eksena. Sinabi pa naman niya nagkamali ang Pangulong Marcos sa pagpili ng Vice Presidential running mate. Anong? Ang Pangulo wala siyang karapatang pumili ng kanyang Vice President dahil sila, mga Marcoses, ang nagmakaawa sa mga Duterte. Hindi mananalo itong Marcos Jr. na ito kung wala si VP Sara na kanyang running mate. Yun ang katotohanan. Kaya nakaka-high blood yung Sharon Cuneta na yan na magsasabi na nagkamali ang Pangulo sa kanyang running mate. Tapos, nung panahon ng eleksyon, binabatikos niya si Marcos Jr. Huwag nating isakapalaran ang kinabukasan ng ating bansa sa isang kandidato who is not fit to lead. Tama naman yung sinabi niya noon. Mahina talagang leader itong Marcos Jr. Bakit ngayon? Todo suporta na sila Mr. President, you have my support all the way. Support all the way na sinusukan nyo noon. Ngayon, kinakain nyo na sila. Anong klaseng mga kayo? Walang sariling. Itong Kiko Pangilinan na noon, galit na galit sa mga Marcos. Ipapahukay daw niya ang labi ng Marcos Sr. na pinalibing sa libingan ng mga bayani. Ngayon, wala na. Why not? Let's make alliances with the Marcos. So, in your dreams, tignan natin kung mananalo kayo sa 2028 against kay BP Sara. Galingan ninyo, mga kakampings. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Ako dire sa balay sa tagaan ng Pugyero. So muna ni ang ilang balay, ang atop trapal lang gid in taon. Nagagisi-gisi na. So muna ni ang ilang gipuy-an. So kini ang ilang pagpuyo, diri lang gid sila makatulog. Sa kuan lang. Kung muulan, so gatulo na gyud. So muna ni trapal lang in taon. Og muna ni ang ngero nga among gihatag, so makaatop na ni karon. Salamat sa paggyud. Salamat kay natagaan gyud mi among atop kay lima ka among atop nga trapal nga buslot. Ngatag og panalangin sa Ginoo nga madugangan pa ang uban nga kinahanglan. Kanang bay tay mo bay. So mag-atop na karon. Inaot unta nga panalangin o pangyud. Tanggalo na ning atop nga trapal. So kay atopan na karon sa yero. Tanawa gabok na gyud ang trapal. Sakto ra gyud sa labi si Angelo. Kay ko alagarin magyakop magsubay kay. Og karon nakaatop na gyud, so na ilisa na gyud tong dautan nga trapal nga buslot na. Salamat sa Ginoo gyud nga napulihan ang akong atop nga trapal nga napulihan na gid option. Salamat sa nagtabang. So ginala sa Ginoo.
Nga nga di na tam nga madugangan namo ang among katabang ug pareha sa among kauban nga kalisod nga nakinahanglan nga mangayo og tabang hinaot unta si Sir dagan pa matabangan. gidala sa Ginoo nga makatabang gid sa kapobre. Salamat kayo. Salamat sa amo nga puya na gid uksin. Salamat kayo. Salamat.